Alright, so what's up mga brods? So yun, nagbabalik ulit sa isang panibagong video. So ngayon guys, alam nyo naman na in-engine swap natin itong si Tudor at inaayos natin yung makina ni Sir Chuk. Ginawa natin from 12 valve to 16 valve yung kanyang engine. And currently, natapos na natin yung kanyang half block. So it's time para buuin na yung kanyang engine and para maisalpak na dun sa kanyang body, para magamit na ni Sir Chuk yung kanyang sasakyan na si Banana. Pagdating naman dito kay Tudor, nakita nyo na pina-under natin yung makina niya dito sa mock-up na ginamit natin. So binato natin muna sa mga ilaw yung system ng kanyang pagka-ECCS. And after natin ma-check na yung mga sequence ng kanyang ECU uma-under naman dito sa ating mock-up na ginawa, pina-under na natin siya. So ito yung aking check engine light. Subukan natin guys. And to tell you guys, sobrang kinikilig ako tuwing ini-start ko si Tudor kasi napaka-sexy pakinggan ng kanyang cold start. So, hindi pa rin naman dyan natatapos yung gagawin natin kay Tudor since kailangan nating itak lahat ng kanyang wiring. Hindi naman natin gagamitin yan si Tudor na nakalabas yung kanyang mock-up dito tas may mga spaghetti dito sa kanyang passenger side. So, ngayon guys, matutunghayan nyo, i-finalize na natin yung wiring ni Tudor. So, this includes yung pagbaklas ng kanyang dashboard, pagtap ng mga wiring kung saan sila dapat pupunta, and pagsasaayos nung kung ano-ano pang mga bagay na kailangan ayusin dito sa kanyang makina sa project na ginawa natin. Kasabay niyan, masasaksiyan na nating umandar itong si Banana, ang kotse ni Sir Chuk, for the first time sa kanyang 16 valve na engine. So, sama-sama tayo dito sa ating panibagong video. Panoorin nyo hanggang dulo. Let's go! Okay guys, so continuation tayo, no? So since nakita nyo nang umandar si Tudor, so aware na tayo na mapapaandar natin si Tudor dito sa engine ni Project Sentra natin. So gusto ko lang pakita sa inyo yung loob niya. Ayan siya, naka-waskag pa yung kahimtang niya guys. Gusto kong i-share sa inyo yung pagdating naman sa electricals. Kung sakaling meron kayong balak na magpa-convert ng EFI sa kung sino, at least meron kayong konting background idea ba kung ano yung ginawa ko dito sa akin. Baka mamaya pwedeng i-adapt dun sa ipapagawa niyong sasakyan. So ngayon guys, continuous ako nag-search dun sa wiring diagram nitong ECU natin. So wala akong makitang wiring diagram ng ECU na magmamatch talaga doon na pwede kong kopyahin one by one. So ang ginawa ko nga is dinisect ko yung wiring harness ni ECCS kung saan sila papunta. One by one, tsinaga ko talaga silang kalkalin para mapinout ng maayos yung kailangan nating gawin dito sa harness natin. So ngayon, okay na tayo dito sa ECCS. Aware na tayo dun sa kung paano natin siya i-connect. Ngayon, hindi lang naman siya dun nagtatapos. So, meron siyang aircon controller dyan sa kanyang ECU and meron din siyang wire na kailangan itap para magkaroon siya nung suportahan ng minor pagka nagkakaroon siya ng electrical load, which is present din naman kay Tudor noong siya'y carburetor pa. So meron niyang magnetic switch. Teka, hanapin ko yung carburetor. Okay, so ayan guys, no? Bali, ito yung mga magnetic switch nung dati niyang carburetor. So explain ko sa inyo ito dun sa abot ng alam ko. Ito, nag-on yan pagka malamig yung engine. So i-reach niya yung mixture ng carburetor sabay nung auto choke para hindi siya namamalya-malya pag umaga. So ito naman, actually guys, ito hindi ako sure ha. So correct me if I'm wrong sa mga mas nakakaalam ng functions nitong carb ng Sentra. So please pa-comment naman. So ako, yun yung buong alam ko. I-reach niya yung mixture ng carburetor mo para hindi siya magkaroon ng surge pagka malamig yung makina. Next is itong kanyang magnetic solenoid na isa pa. Ito yung para dun sa idle na naman. So ito yung
pag walang connection to, wala siyang idle. May start mo siya ng 1 click pero mamamatay siya ulit. And ito namang isa, ito yung sinasabi ko sa inyong electrical load. So sa mga carbureted engine, ang silbi nung last na solenoid na yon is pagka nag-steer ka, tataas niya yung minor. Pagka nag-AC fan ka, itataas niya rin yung minor. Pagka nag-park light ka and headlights, tataas din yung minor. So, sa mga nakanisan dyan, siguradong alam yung sinasabi kong yon. Baka meron pa nga yung iba nagtataka kung bakit nag-on sila ng ilaw, tumataas yung minor ng sasakyan nila. So, yun yung dahilan guys. Meron siya talagang suporta ng additional na RPMs para i-sustain niya yung proper charging and proper idle. Kasi nga load yon. So ngayon, balik tayo dito sa ating Project Sentra. Alam ko na rin yung kapupuntahan ng mga kailangan nating i-connect dito. So, it's just about kung paano ko siya itatago. And syempre, hindi naman yan B13. Although yung wiring colors nila medyo identical ng konti. So syempre pag-aaralan ko pa rin yan kung paano ko siya may adapt dito. Ayoko yung pagkasalpak ng engine dito tapos nag-AC ka, bumabagsak-bagsak yung minor. So meron niyang kamukha nung sa carb, meron niyang mga suporta na kailangan mo lang buhayin para mag-function yung ECU the way it was nung nasa ECCS pa siya. So ngayon, ang gagawin ko guys is babaklasin ko yung dashboard. Tapos kukonect ko na yung kanilang mga dapat puntahan. And speaking of naman, since conversion yung ginawa natin, so dito tayo nagkakatalo madalas. So dapat mai-adapt mo to dun sa kanyang bagong system. Since nag-add lang naman tayo ng electronically controlled na makina, yung tachometer nun, dadaan na sa ECU yung signal niya. Supposed to be. Eh, ang kaso, itong sa akin, umaandar sa signal ng ignition coil. So, nangyari, aandar yung tachometer, pero meron akong cheats na gagawin dito para mapaandar ko yung tachometer niya. And about naman dun sa kanyang fuel and temp and oil and park and whatever, yung dati pa rin yung ginagamit niya guys, madadagdagan lang siya ng isa pa para dun sa check engine light nga natin na to, kung naalala nyo pa. So meron naman yung slot, luckily meron tayong slot para dun, although hindi siya check engine guys. Ayan siya. So exhaust catalytic overheating yata yung tawag dun. So yun na lang yung gagamitin nating check engine light. So i-adapt ko lahat yun guys ngayon para mapaandar natin ng maayos si Tudor. Let's go guys. Okay guys, so yun no, bali natanggal na natin yung kanyang dashboard. So yan na yung dashboard niya no. So flex ko lang yung panel gauge ko guys. So isang Nismo panel gauge. So pag bumili ka ng Nismo na box type, so ganyan yung panel gauge niya. So ira ko recto sa akin guys kasi 9,000 RPM. So pag yung white face mo ay 8,000, pang Gen 1 yun. Pero pagka 9,000, Gen 2. So legitimacy naman ng mga ganito, dapat white yung dial nya. Ayan guys, kita nyo ba? Dapat white yan, hindi black, para mas legit, diba? So yun guys no, bali titignan ko na yan dito kung paano ko siya may tatap ng maayos. May a-adapt ko yung ECCS na yon papunta dito sa ating old harness.
So, ang motive ko, mapaandar siya na pagka binunot yung fuse ng dapat bunutin, mamamatay yung sasakyan. So, dapat umaandar talaga siya sa tamang pag-iisip niya, hindi yung pag binunot mo yung fuse ng, kunwari, ignition, hindi mamamatay. So, ayoko ng ganun. Dapat mandar siya ng naaayon. So, kumbaga, ni-rest by the book ba? So yun guys, no, bali adapt ko lang yung harness nitong ECU natin papunta dito sa stock harness natin para magkaalaman na. Let's go. Okay guys, so yun, no, explain ko lang sa inyo yung mga nagawa ko na kagabi. So as you saw, winiringan na natin yung kanyang ECU, pati yung mga sa susi and all para umandar na siya. So everything went well naman. Pakita ko sa inyo kung paano siya umandar ngayon. So dito sa labas, wala na siya nung kutay-kutay na kuryente. Everything is stock. As I've said sa inyo kahapon, ito na yung wiring harness na kinalkal ko. Yung gagamitin ng kanyang temp sensor, start signal and all. So okay na yan, nakalagay na dyan. And nagpalit na rin pala ako ng gas cable. So sa mga magko-convert ng ganitong ECCS engine sa kanilang B12, pati yung gas cable mga sir, salpakan lang din sa B12. Meron lang konting adjustment dun sa loob pero minor na minor lang. And yan, pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Yun, oh. Narinig nyo ba nagpa-prime yung pump? Yun, oh. Pa-prime. Okay. So ito na yung check engine natin, no. Yun lang is guys, hindi ko pa nailagay pero everything dito umaandar na siya. Yung temp, tach, tsaka yung speedo, ay yung fuel meter. Itong speedo guys, cable lang naman yan. So ito pa yung malupit na ginawa ko guys, no. So ito na yung kanyang fuel pump relay. And meron siyang OBD port dito, hindi ko alam kung makita nyo. Yan. So nasave ko din yung OBD port nung Nissan Sentra na ECCS natin. So luckily na ilagay ko din kay Tudor yan. And ano pa ba? Yun lang guys, so far nakatap na yung mga wiring harness natin dito. So ang ginawa ko, inadapt ko yung wiring ng ECCS dito sa ating B12. Oh, grabe yung mga lamok guys, oh. So ito lang naman yung pinaka hinahabol ko kay Tudor. So grabe yung startup niya guys, as in literal na grabe. Napaka sexy pakinggan. Priming, tick. Start tayo guys. Shit. Nakaka-inlove, gagi. Grabe yung cold start. You know. Ayos ba guys? So, itong fuel meter niya, andar yan maya maya. And yung temp, tataas yan maya maya pag mainit na. So kita nyo naman yung check engine natin, namatay siya. So pag minsan i-demo ko sa inyo kung paano maglabas ng trouble code sa mga ganitong engine. And mas maganda kung gagamitan natin siya ng scanner mismo. Grabe, ang ganda, pati yung top umaandar, oh. Shit. Solid. Officially ECCS na si Tudor guys. Alright, let's go. Okay guys, so continuation tayo, no. So since yung mga ECCS po dumadaan sa mga
sa ECU yung kanyang pag-under ng mga fan. And hindi muna natin yun gagalawin. So yun yung mga nakatangtang na wiring dun sa aking ECU na hindi ko muna pinakialaman. So kakailanganin natin ng thermostat housing na pang carb type. So ito yung galing dun sa aking engine na carb type. Kasi ito meron siya lalagyan ng coolant sensor. Ito yung magsisilbing sensor pa rin ng ating mga radiator fan. So basically dinagdagan lang talaga natin siya ng engine na EFI, pero yung the rest of the system is stock pa din. So ngayon sasalpak ko lang to guys. Let's go. Okay guys, so yun no, nakita ko na wala siyang thermostat. So ngayon nilalagay ko din yung thermostat ni Tudor. So lately nakita ko na medyo nakabagsak din yung thermostat ng temperature nitong si Tudor. So tingnan nyo naman yung nakita ko guys no. Solid oh. May naipit na kalawang. Ewan ko kung saan galing yan. May nakaipit na kalawang. So ano ba nangyari? Bakit hindi na natanggal to? So since naka-stock open siya, so guys dito dumadaan yung coolant no. So since naka-stock open siya, hindi niya na kayang ipa-reach ulit sa temperature yung makina. So ang nangyayari, hindi na siya bumubukas kasi mababa yung temp ng makina since nakabukas nga siya. So kaya ganyan siyang naipit guys no. So make sure din na mag-coolant kayo guys. Huwag niyo akong gayahin. Tingnan niyo yung nangyari sa aking cooling system oh. Kinakalawang. So guys no, papakuluan ko lang to nang matanggal ko. Then salpak natin dito sa bagong engine natin guys. Let's go. Guys no, sinikwat ko na lang ng screwdriver guys. Ayun no. So nakasara na siya ngayon guys no. Salpak na natin. Let's go. Okay guys, so ayan na ulit siya no, pag nakasara siya pumapasok yung o-ring. So positive, okay itong ating thermostat. So ngayon guys, isasalpak ko lang tong thermostat ni Sentra. And ayusin na rin yung mga bypass hose niya dun sa likod. Isasara yung mga dapat isara dun. And kukumpletuhin na yung mga hose dito. Alright guys, let's go. Alright guys, so yun no, tatanggalin muna namin yung headers. Kasi pang B13 siya, so tatama siya dun sa kanyang cross member sa baba. So ilalagay muna namin yung stock, at least maitornilyo man lang din dun sa kasuglong papunta sa likod. So hanap na lang tayo ng headers na pang B12 talaga guys. Alright, let's go. Okay guys, so we are down to the final steps sa pag-aayos dito sa ating engine swap kay Tudor. So dyan yung medyo nakaka-boring at medyo kailangan ng concentration pag ginagawa. So
ituloy muna natin yung engine ni Sir Chok para at least mabuo na din yung kanyang makina at magamit na din ni Sir Chok yung kanyang sasakyan. Let's go guys! Shelak muna tayo dyan guys. Okay guys. Okay guys, so yun, no, continuation. Nag-Reddington kami kagabi. So guys, no, binubuo na natin yung makina ni Sir Chok. Yes, sir. Continuation. So ayan, magiging dalawa na yung timing chain ng makina ni Sir Chok. Sigurado kayo ito yun? Yes, sir. Sure? Opo. Walang timing mark ko. So, kagabi, nakita nyo naman, piniting natin tong block niya. So, nakasalpak na rin yung clutch. And yung mga oils, yung oil seal niya sa likod, nakasalpak na din. So, ngayon dito naman tayo sa harapan. Bali, bubuin lang namin to para sapik-sapik yung kotse ni Boss Chok Chok. Siyempre, inggit na siya sa kotse ko eh. Umaanda na yung sa akin eh. Yung akin guys, wala pa. Nakabakot-kot pa. So, bandang huli guys, nauna pang natapos si Tudor. So, actually ito hindi pa tapos to. Semi-tapos pa lang yan. Pero nagagamit na namin siya. So, ngayon... Ano yung timing mark? Only sensor guy knows. Paano daw yung timing nito? Ayan o. Yan, ito. Ito, meron. Kaya pin yung timing na yan. Oh, bakit? Okay, so about pala dito sa harap niya, para ma-fit nyo yung front cover nung pang-lek, so kailangan nyo kasi yun kasi iba yung hugis nung, so guys no, ito yung ilalim ng engine bale, ay ito yung taas. So nagkakatalo lang naman sila sa head gasket. So kakailanganin yung i-modify yung ng konti yung front cover nitong makina para may adapt nyo dito sa mga butas nito. So ang modifications na gagawin nyo dito is papalitan nyo ng, lalakayin nyo yung thread ng isang to. Ewan ko, all-in dito, ito yata. Tapos ito, basta yun yung dati niyang butas guys. So ginawa ni Boss Chok Chok yan, tinambakan niya ng welding. Tapos nagbutas, ayun o. So nagbutas siya ng panibago dito. Sure ball naman to, no? Sure ball yan, boss. So yun guys, bali ang gagawin natin ngayon, isasara na natin to para may salpak na yung crankcase. So again, since dual overhead camshaft na tayo, magiging dalawa na yung timing chain ng sasakyan ni Sir Chok. Ayan, so, dito na yung cam nyan. Okay guys, so tuloy-tuloy lang yung pagbuo namin dito, no? Para may sabit na namin dun sa katawan ni Banana. Alright, let's go! Guys, so yun no, ilalagay na ni Boss Chok Chok yung ating head gasket. Shelak muna tayo dyan guys. Hey, Solid Kabayaw. Let's go! Let's talk about sa head gasket na gagamitin. Since dati nga siyang 12 valve, so gagawin natin siyang 16 valve, di ba? So naging difference nito yung dito. So sa mga gustong mag-convert din ng ganyan, tas J16, ayun yung hanapin nyo. So dapat DS siya. So yung D yun yung double, tas yung S ibig sabihin yata nun carburetor. So yung stock na engine code nitong engine natin is J16S. So single overhead camshaft. So naging DS na siya ngayon kasi double overhead. And ngayon guys, susubukan natin tong ganyang head gasket, no? Para makita natin kung sapik-sapik ba. Ay, baliktad ba? Ganyan? Roy! Roy! Gogong galing. Saktong-sakto bayaw. Okay. Yan. Yun o. Wala sana magiging tagas to, boss. Bakit? Wala na, boss. Mga butas. Ito ba? Hindi mo. Okay pa yun. So guys, no, yun. G16 na head gasket. Saktong-sakto. Alright guys, so papatong na namin yung cylinder head niya ngayon, no?
Let's go. Alright guys, so yun, no, nailagay na namin yung kanyang timing chains. Uy. And then na yung cam niya and lahat. So tuloy-tuloy lang yung pagbuo dito sa engine ni Sir Chok. Let's go guys. Yan, nagaling mo kayo. Tapos na ito. Yeah. Yeah. Yeah, pakang ngayon magina. Yeah. Eh, baka malulakan yung gulong. Aba, dito pa rin yung Angat na yung gulong kanila. Yes, boss. Yan. Basic mo. Jack, paano siya yung pambaging kay? Transmission. Pakatani ka itong lele gulong. Wait. Kita na. Solid ka ba? Bagay po. Oh. Okay guys, it's coming true. Ang dalawang box type namin ni Sir Chok. Watay! Matatapos na, boss. Watay-tay! Guys, so yan na yung engine ni Sir Chok, no? Nakasalpak na yung transmission niya. So, naka-standard na rin siya na carburetor, guys. So, sa mga hindi po nakakaalam, naka 3K na carb to noon. So, ngayon, nire-ready na ni Boss Chok yung paglalagyan nitong engine nito dun sa engine niya. Ay, dun sa engine bay pala. Okay, ito tol. Lagi tol. Nakasiwan ka tol. Oh, aking burat. Hey! Uy! 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 Sarado Ayan. muna natin para di mapasukan. Sapik naman yung valve cover mo, boss. So, shoutout kay Boss Bangs Malit, no? So, may magandang kinapupuntahan yung cylinder head ng kotse mo, bro. Ang ganda ng ano, oh. Tingnan ko naman, boss. Twin cam, 16 valve. Angas. Angas, boy. So, konting-konti na lang, guys, no? May sasalpak na natin to doon. Alright, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Unti na lang. Boss Chok!
So yan guys, no? Medyo naisalpak na namin ng konti yung makina ni Sir Chok. Konting-konti na lang to. Ano ba, papandarin natin ngayon? Anong oras na ba? Time check. 11:20. Tangin na, tatlong. Alas 3 na naman tayo matatapos nito ha. Okay guys, so yan, no? Tuloy-tuloy lang kami sa pagsalpak dito sa makina ni Sir Chok. So abangan nyo yung mga susunod. Let's go! So, na, sige, tira ma'am. At inalaroin na ako, sure ka? Pilan yung lagay mo? Sige, subukan mo redon doon ko eh. So guys, no, ito na yung kay Sir Chok. Gi. Ba't wala? Wala talaga. Nakabukas yung ilaw. Ito, sige Ben. Dining ground mo ko eh. Okay, so bago natin paandarin ng sasakyan ni Sir Chok, mag-recap muna tayo ng konti sa mga pinagagawa na natin. So, it all started on this project car sa isang ECCS na kulay pula na to. Binalak ko siyang dalhin sa Baguio, and to do that, bumili pa ako ng isang Nissan Sentra din na kulay blue naman. So, ito yung pinanggalingan ng mga shock absorbers, yung kung ano-ano pang piyesang kinailangan natin sa ECCS natin, kasi alam nyo naman na binenta natin yung mangilan-ngilan dito para mabili natin itong Nissan Sentra na kulay blue na to. To cut the long story short, naidala natin sa Baguio successfully yung sasakyan natin. Nakauwi naman tayo ng safe and sound. And right after natin pumunta sa Baguio, kinatay natin yung sasakyan para nga ma-harvest itong GE16DE na engine na to. And as we start sa ating bagong series, nabili natin itong si Banana, ang sasakyan ni Sir Chok, na biglaan namang nasira ang kanyang timing chain. So we decided na pagsabaying gawin yung dalawang sasakyan na to. And since meron tayong available na parts para gawing 16 valve yung original engine ni Sir Chok, we decided to pursue yung pagko-convert ng 12 valve to 16 valve sa kanyang engine na pinanggaling naman dito sa ating donor car na kulay blue na Sentra. So successfully, we converted the engine of Sir Chok's car from 12 valve to 16 valve, and naisalpak naman natin yung ECCS dito sa kay Tudor, and napaandar na natin siya. So, eto na guys, no? Papaandarin na natin yung sasakyan ni Sir Chok. So mukhang nahanap na namin, no? Yun, no? Body ground lang yata eh. Nag-i-spark. Oh, tingnan mo, lumakas. Check lang namin guys. Ano yung nabando dong? Guys, no? Huling-huli na. Tingnan nyo naman guys. Oh. Solid, bayaw. Tinastas pa muna natin to, no? Ayos. Ayusin lang namin to guys. Let's go. Nga, subukan mo nga. Okay. So guys, no, susubukan muna namin siyang paandarin. Titik lang muna. Diba? Okay guys. Here doon may pa ako eh. Why matigas? Sige nga. Okay guys, so kukonek lang namin yung dapat i-connect, tapos subukan natin paandarin. Let's go! Just like nung pinapandar natin yung project like natin, no? Wait lang. Subukan natin guys kung uusok ba yung tambucho. Sana umusok!
Sige, buha mo. Sige. Sandali. Okay guys, so start choke. Yeah. Yeah. Okay guys, so yun, no? Ma-under na yung ating 16 valve. 16 valve! Let's go. Okay, Sir Chok, start! Hey! Alright. So yun guys, no? Wow. Yun mo, bro, may pa. Palubakan may pa. Na? Bro, may. Teoritin ko. Bagyan mo. Yun, no? Pa-prime. Shit. So yun guys, ang unang paglakad, bossing, what the fuck is that? Ano yun? Oh, yeah, wait. Itatabi. Ngiting-ngiting si bossing. Okay. Hop, sige. Sige. Wait, ang unang paglakad. Buhay na siyang muli guys. Okay ba? Click mo ulit ang babo. So ito yung pinaka masaya sa pagbuo ng mga lumang kotse. Pagka alam mong natupad mo yung gusto mong marating sa kotse mo. Hanggang sa Alright! Issue! Hindi ka nga na, boss. umiilaw talaga oh boy. Good luck, tol. Umiilaw ang aming... Uy, nawala. Nawala, boss.